I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Sabi po sa lahat po ng ating taga-subaybay, sa lahat po ng aming mga kapatid, mga kaibigan, muli po tayo nag-aanyaya na muling subaybayan at matamang pakinggan at panoorin ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Kaya po, ngayon po ay dumating na po ang takdang oras ng ating pong pag-aaral ngayon pong gabi. Pero bago po natin simulan yan, tayo po ay nag-aanyaya na tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat ngayon pong gabi. Naway pangunahan po kami ng banal na Espiritu sa lahat po ng aming mga nakikinig at mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Naway sa ilalim po ng presensya ng Holy Spirit ay kayo po ang maging inspirasyon at gabay sa loob po ng isang oras. Kaya kayo po ang maging sentro, bigyan kami ng sapat na karunungan, kaalaman sa aming pag-aaral ngayong gabi sa iyong banal na salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Okay po, ay magandang gabi po uli sa lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood. Ang ating pong pinag-aralan nung nakaraan po ng Martes ng gabi, yung tinatawag na OSAS. Ayan. Yung doktrina ng samahang pananampalataya na kung pangalan ay Baptist. Ano po? Yung sinasabi nilang once saved, always saved. At meron din sila acronym na kung tawagin ay TULIP. Ano ba yung mga TULIP na yan? Andiyan po yung sinasabing total depravity. Ayan. Tapos yung letter U, unconditional election. Letter L, limited atonement. Yung I ay irresistible grace. Letter P ay perseverance of the saints. Naniniwala po sila na pagka-oras na ang tao ay sumampalataya, anuman ang mangyari ay forever saved. Pinag-aralan ho natin sa loob ng Biblia ay hindi po totoo na pag sa oras na kayo ay naniwala at sumampalataya at natanggap ang kaligtasan, kahit ano po ang gawin ng tao ay hindi po totoo na forever na saved. Totoo po, pagdating sa ating Panginoon ay minsan lang po talaga nangyari yung kanyang kamatayan. Yung kanyang pagliligtas ay minsan lang po talaga nangyari. Sabi ng isang kasulatan sa 1 Peter chapter 3 verse 18 ay died for all, once for all. Gaya ng binabanggit ng Hebrews chapter 10 verse 10 Christ died for us, no? Once for all. Ibig sabihin, isang beses lang po ang kamatayan naganap sa ating Panginoon. At yung kamatayan po ng ating Panginoon at ang kanyang pagliligtas, ayun po ang tinatawag na predestined. Ano po? Kaya, ang predestined ay nakalaan sa ating Panginoon Kristo, anuman ang mangyari sa sangkatauhan, ay ang Diyos mismo ay nakalaang mamamatay sa krus. Gaya ng binabanggit natin sa unang Pedro, sa Kapitulo 1, magmula sa talatang 18 hanggang sa talatang 20, na ang ating Panginoon ay gaya ng kordero na walang batik, walang kapintasan, unspotted, unblemished, ng ating Panginoon ay itinalaga ng una pa bago maitatag ang sanlibutan. Kaya yung plan of redemption, yung kasaysayan ng pagliligtas, ay talaga pong nakapredestin po yun. Pagdating mo naman sa atin, ay hindi po totoo na ang Diyos ay mayroong inilaan na ang taong mapapahamak, mayroong pong inilaan ang Diyos na anuman ang mangyari, ito'y ligtas. Kaya hindi po yung totoo. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay gaya ng binabanggit sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9, na ang Diyos ay ayaw niyang maipahamak. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya sa unang Timothy, sa Kapitulo 2, talatang 4, ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Kaya mali yung acronym ng Baptist na tinatawag na TULIP. Yung limited
atonement, saka yung irresistible grace, saka yung predestined. Kaya ayaw ng Diyos na pagdating niya ay may mapapahamak. Ayaw po niya yun. Kaya mali ang doktrina ng mga nangahawakan na ang Panginoon ay meron pong iniligtas, meron siyang itinalagang mapapahamak. Hindi po. Kaya sa akin pong analysis ay ang Diyos po ay magdurugo ang kanyang damdamin, no? Na meron siyang dadatnan na mapapahamak. Ayaw po niya nun. Kaya sa ibang salin ng Biblia, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako na gaya ng ipinagpapalagay ng iba na ang gusto niya ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. O biro po ninyo yun? Napakaganda nun. Ayaw talaga ng Diyos na kung maaari, kung darating siya ngayong gabi, ay marami yung mapapahamak eh. Marami yung mamamatay. Kaya minabuti ng Diyos na magsikap ang mga tao na maligtas. Ganon din ang pangarap ng ating Panginoon. Ayaw niya na mapapahamak ang tao. Alang-alang po sa mga baguhan, doon sa mga nakikinig natin, nais kong ulitin na ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa tao. Ayaw niya na ang tao ay mapapahamak. Ganito po ang nasa unang Timothy sa Kapitulo 2, ang talata nito ay 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito pa lamang sa isang talatang ito ay hindi na uubra yung paniniwala na mayroong Diyos na itinalaga o ginusto ng Diyos na mayroong mapapahamak at may ginusto ang Diyos o may itinalaga ang Diyos na maliligtas. Kaya ako sinasabi ko nga na nakaraang Martes, ako halimbawa, ako pala nakatalaga sa apoy ng impyerno, ano pa ang aking saysay ng paghahayag ng ganitong live streaming? Sa paghahayag ng mga katotohanan ngayong gabi, kahit ako pala ay mangaral at mag-pray, gumawa ng mabuti at ituro ang katotohanan, o ako pala ay nakatalaga na sa apoy ng impyerno. O hindi ba? Kaya malaki po ang gampanin ng tinatawag na freedom of choice. Yung pagpili. Napakalagang parte yun ng isang taong magdidesisyon. Kaya mali po ang doktrinang yun na predestined. Kaya yung once saved, always saved, meron po yung condition din. Conditional din po yan. Kasi ang sabi ng Bible, pag tinanggap po natin yung kaligtasan, bakit kailangan pang sabihin ni Apostol Pablo at ni Kristo na panghawakan maigi yung kaligtasan? Pakinggan po ninyo ang isang talata nito sa unang Korinto sa Kapitulo 15. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin. Unang Korinto 15, ang talata nito ay 1 at 2, nais ko pong basahin. Sige po, ganito po ang pagkakabanggit. Ngayon ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Ayan, talatang 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayun, ang pagkaligtas, yung kaligtasan, madali lang tanggapin, walang kahirap-hirap. Pero yung kaligtasan na madaling tanggapin, pero yung pag-iingat dito ngayon tayo. Ibig sabihin po, ay ang pagtanggap sa kaligtasan ay madali, pero ang pag-iingat sa kaligtasan, narito ang struggle, narito yung pagtitiis, narito yung pag-iingat. Kaya nga sabi ni Pablo ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Maliwanag po yan. Hindi po yung kampante ka na tinanggap mo yung kaligtasan, once saved, always saved. Ay hindi po, marami pong masasagasaang mga tala sa Biblia. Ano po, halimbawa, balikan ulit natin. Yung 15 ng aklat ng San Juan, si Kristo po ang nagsasalita dito. Inuulit ko po, alang-alang sa mga baguhan nating nakikinig. 15 ng aklat ng San Juan.
Sisimulan ko po ito sa talatang 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. O ako ang puno ng ubas. Talatang 5. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Talatang 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y matatapo katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Kaya kung ang once saved, always saved, conditional. Kung tayo po ay mananatili, once saved, always saved. E paano kung dumating na yung tinatawag na pagsubok, yung krisis, hindi natin natiis, hindi natin napanghawakan, ay nadala tayo ng pagsubok sa sanlibutan, nahiwalay tayo ngayon sa Panginoon, hanggang sa tayo ay lubusang hindi na nakabalik. Eh yung once saved, always saved, nawawala din. Kaya ang sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin. Kaya kung mananatili tayo hanggang sa kamatayan, ano man ang mangyari, manatili tayo sa ating Panginoon, obra po yung once saved, always saved. Di ba? Kasi osas yun eh. Pag sinabing osas, once saved, always saved. Oh, tama, hindi ba? Kaya, isa pang maling doktrina riyan, naalaala po ninyo yung 4 na uri ng binhi. Meron sa batuhan, meron sa dawagan, meron sa tinikan, meron sa mabuting lupa. Lahat po yung 4 na yun, nakatanggap ng salita ng Diyos. Mababasa po niya sa Kapitulo 13 ng Aklat ng San Mateo, yung talinhaga na ginamit ng ating Panginoon. Pero yung explanation po na naroon din po sa Kapitulo 13, hindi ba? Pakinggan ho ninyo. Lahat po ito'y tumanggap ng salita eh. Pero sa kanilang pagtanggap na salita, ay naging maganda lamang ang naging resulta nito nung tumubo doon sa magandang lupa. Pero pansinin po ninyo doon sa Kapitulo 13, doon ko na po tingnan sa talatang 20 at 21. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay, tinatanggap ito ng buong galak. Yan. Gayon may, wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian, pag-uusig, dahil sa salita, pagdakay natisod siya. Ayun ang isang uri ng bini na tumubo sa dawagan. O, kaya ang buhay ng isang mananampalataya, hindi po kampante pagka siya'y na kay Kristo, ay wala na ba siyang gagawin? Wala na ba siyang tungkuling sumunod sa kautusan? Wala na ba siyang tungkuling sumunod sa utos ng Diyos? Ay hindi po. Kaya ang tao pong ligtas, meron pong tungkuling dapat gampanan. Kaya sabi sa atin ng Biblia, if love me, keep my commandments. Yun po ang John 14:15. Kaya ang kaligtasan po, madali hong tanggapin. Kaya lang yung pananatili sa kaligtasan, yung pag-iingat sa kaligtasan, ay kailangan ho nating ingatan. Gaya ng parabola. Tinanggap niya yung salita, tuwang-tuwa siya, pero nung dumating ang pag-uusig, dumating ang pagsubok, sabi sa atin, di ba? Pagdakay, natisod siya. Kaya yung sabi ni Kristo na ako ang puno, kayo ang sanga, manatili. Ayun. Manatili nga, kung ayaw mo na dahil dumating ang pag-usig, dumating ang pagsubok, yung pananatili mo kay Kristo ay naputol ang iyong relasyon, naputol ang iyong ugnayan, hanggang sa ikaw ay talagang lubusan ng lumayo sa ating Panginoon. Eh di wala yung once saved, always saved. Kaya maling doktrina po yun eh. Maling aral po yun. Ano pa? Ang sabi ng Biblia, hindi ba? Ang kabutihan ng Diyos sa Kapitulo 11 na aklat ng taga-Roma. Ganito po, tingnan natin ha. Roma, Kapitulo 11. Simulan ko po sa talatang 21
hanggang 22. 22 ko na simulan po. Chapter 11 ng Roma. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulo. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung, ayan, merong pasubali. Ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. 23. At sila naman, kung hindi mangagsisilagi sa di pananampalataya, ay mga kakasanib, sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Kaya ang tao po na mayroong tinanggap na kaligtasan, yung salita ng Diyos, yung relasyon mo kay Kristo, pananatilihin mo yon. Huwag kang kampante. Kasi mayroong pagsubok pang dadaanan ang Kristiyano, ang mananampalataya. Dadaan pa sa pag-uusig, dadaan pa sa mga problema ng sanlibutan. Ito na nga lamang pandemic eh. Hindi na matapos-tapos itong lockdown, hindi ba? Kaya na sinasabi natin noon, kaya ang pagkaligtas madali, pero yung pag-iingat sa kaligtasan, narito ngayon ang ating bahagi. Hindi pwede sabihin ni Apostol Pablo, ang kaligtasan, ligtas kayo maliban na iingatan. Kung hindi mo na maingatan, o di ba? Kung hindi mo na maingatan, di, ligtas pa rin ba? Hindi. Kaya yung limited atonement, yung limited atonement na turo ng ilang mga Baptist, ay hindi para sa lahat. Kaya nang sinasabi rito, ano po sabi? It teaches that Jesus died to redeem only those who were pre-chosen, the elect, and not everyone. Napansin po ninyo doon sa acronym ng kung tawagin ay TULIP, limited atonement. Ibig sabihin, doon sa mga nanonood, sa mga nakikinig, pag sinabing limited atonement, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Calvary, limitado, hindi para sa lahat ng tao. Yan ang turo ng ilang mga Baptist. Ngayon, bilang pagre-repaso, talaga bang totoo ang doktrina ng limited atonement? Hindi po, sapagkat ang nasa Biblia ay ganito po. Yung kamatayan ba ni Kristo ay para lamang ba ito sa pinili? Hindi po. Pakinggan po ninyo. Ikalawang Korinto sa Kapitulo 5, ang talata nito ay 14 at 15. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinapasya namin na ang ganito, kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayon, lahat ay nangamatay. Talatang 15 ng ikalawang Korinto. Siya'y namatay dahil sa lahat. Di mali na kaagad yung doktrina ng limited atonement. Para sa kanila, yung kamatayan ni Kristo ay para lang sa pili. Pero sabi ng Bible, namatay si Kristo dahil sa lahat. Sabi nga ng Hebrew 2:9, tingnan pa rin natin ito. Kung meron na pong tanong, pakisabi lang kung meron ng tanong ha. Ayan, pakisend lang. Tunay ng Hebrew. Chapter 2, verse 9. Kung nakikita natin kanyang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus, dahil sa pagbata ng kamatayan, ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Nakita niyo, may dalawa na tayong talatang binabanggit. Sabi ng ikalawang Korinto, si Kristo ay namatay para sa lahat. Sabi ng Baptist, ang kamatayan ni Kristo, limited atonement. Para lang po yun sa pinili. Doon lamang sa mga na-predestined. Ay maling-mali. Laban na agad sa Biblia. Ano sabi ng ibang salin? Katulad ng bagong ang Biblia. Naranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Ang bagong ang Biblia sa Kapitulo 2, talatang 9 ng Hebrew. Ano pa? Ang salita ng buhay upang mamatay para sa lahat ng tao. Binabanggit ko po yung iba't ibang salin. Sa Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version, ganito nakalagay.
niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Ayun. Kaya maliwanag po ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 15. Aklat ng Hebro, Kapitulo 2, talatang 9. Kaya namatay si Kristo para sa lahat. Kaya mali agad ang doktrina na tinatawag na limited atonement. O ano pa? Tingnan natin. Ang sabi sa atin ng Tito, Kapitulo 2, talatang 11. Ganito ang nakalagay sa atin. Tito, Kapitulo 2, talatang 11. Ito po. Ano sabi diyan? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. O hindi ba? Yung kamatayan ni Kristo, kaligtasan po yun. Para kanino? Sa lahat ng tao. O hindi ba't mali na agad ang turo nun? No limited atonement? Hindi ba? Ayan. Brother Sammy, may tanong ba? Sige po. Ayan, tinitingnan ko po kay Kambala, sir, magandang gabi. Ganun din po kay Sindel. Ayan, magandang gabi. Ano po, Brother Sam? Sige po, baka may tanong po kayo. Ha? Wala ba? Wala pa? Okay, sige po, kasi napansin ko lang kay Brother Sam, parang may nagtatanong. Ayan. Ano pa, mga kapatid? Kaya ang kaligtasan ay madaling tanggapin ng tao yan. Opo. Yung tinatawag na freedom of will, freedom of choice. Iyon po ay malaking bahagi na hindi pwedeng mawala sa tao. O? Kaya merong free will, merong freedom of choice. Kaya kita po ninyo, may pasubali O, gaya ng aking binabanggit. Halimbawa, yung Revelation 3:20. Ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso kung ang sino man ay duminig ng aking tinig ay ako'y kanyang papapasukin. Paano halimbawa hindi mo dininig? Makakapasok ba? Hindi. Kasi freedom of choice yan Ang nakakalungkot, pag pinatanggap siya si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, meron kang free will kasi may laya kang tanggapin. Pero pag tinanggap mo na kay Kristo ka na, para ka nang walang laya, yun ang doktrina ng Baptist. Wala ka ng freedom of will, wala ka ng freedom of choice. Kaya kanila, ay once na tinanggap mo si Kristo, hindi ka na kailanman mawawaglit. Hindi ka na mapapahamak. Kasi tinanggap mo na. Ay hindi, may struggle yun Kaya nga sabi ni Pablo, labanan natin ang matatag. Sabi ni Pedro, labanan nating matatag sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ba? O kaya ang pagkaligtas madali, pero ang pagpapanatili sa kaligtasan, naroon ngayon ang pag-iingat. Naroon ngayon yung pakikibaka. Naroon ngayon yung pakikilaban. Naroon yung pagtitiis. Naroon yung pagtsatsaga. Kaya nga sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin. Kasi kung hindi kayo mananatili, ano mangyayari? Kayo katulad ng sanga na masusunog. Matatapon, masusunog. Kung ligtas pa rin. Hindi ba? Hindi sinabi dun halimbawa, ito, balikan natin ang istorya ni Pedro. Ito maganda istorya ni Pedro Tingnan po ninyo. Nung magsalita si Kristo sa kanila, ang sabi niya doon sa Mateo 26, sa Kapitulo 22 ng Lucas, sa Kapitulo 14 ng Aklat ng Marcos, ang sabi ni Kristo sa mga alagad, sa gabing ito ay ako'y iiwan ninyo. Ano sabi ni Pedro? Ay, Panginoon, hindi kita iiwan. Hanggang sa kamatayan ay sasama ako. Ayun ang tindig ni Pedro Kung iba ay tatalikod, sabi ang bagong ng Biblia, sabi ni Pedro, kung sila'y tatalikod, ako'y hindi. Handa akong mamatay. Siguro maganda bumasa ako ng talata. Yan. Tingnan natin, pagkatapos sabihin ni Kristo ito, tingnan natin yung magandang sagot ni Pedro. Dito ko kayo dadalhin sa Kapitulo 13 ng aklat ng 1. Ayan. Tingnan po ninyo, Ano sabi ni Kristo sa kanila? Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, verse 36, chapter 13. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, paroroonan ko ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos makasusunod ka.
Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. Ganun katatag, ganun katibay, ganun kasiklab ang pananampalataya pagsunod ni Pedro. Pero ano sabi ni Kristo sa kanya? Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay, iyong ibibigay dahil sa akin? Hindi titilaok ang manok hanggang ikaila mo akong maikatlo. Ayan, pansinin po ninyo. Sabi ni Pedro, hindi, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Sa ibang mga aklat, tulad ng 26 ng Mateo, yung sabi niya sasaktan ako ngayong gabi, iiwan ninyo akong mag-isa, magsisipangalat kayo. Pero sabi ni Pedro, ay Panginoon, hanggang sa kamatayan, sasama ako. Ito na ngayon ang eksena. Pumunta tayo doon sa 22 ng Lucas. Tingnan natin. Ano ang sabi rito ni Kristo kay Pedro? Tingnan po ninyo Simon, Simon, Kapitulo 22, talatang 31. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig kaya ng trigo. Ayun. Ngayon, datapwat, 32, datapwat ikaw ay ipinamamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Pansinin nyo ang senaryo. Hinihingi ni Satanas si Pedro. Kung totoo po yung once saved, always saved, etong dapat ang sinabi ni Kristo. Sige, Pedro, kahit kunin ka ni Satanas sa akin total forever saved ka na. Diba? Ligtas ka naman na kahit kunin ka ni Satanas. Pero sabi ni Kristo sa kanya, ito ang kanyang pakiusap. Pedro, sa ibang salin po nito ako'y nananalangin, Pedro, sa iyo, na huwag manghina, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya, kung ikaw ay makapagbalik loob ng muli, ayan, papagtibayin mo ang mga kapatid. Nakita po ninyo? Pinabayaan, ibig sabihin, pinahintulot ni Kristo ang pangyayaring ito. Hindi ito once saved, always saved. Kasi kung yun nga ay once saved, always saved, bakit po? Bakit po na ang tugon ni Kristo kay Pedro, Pedro, ako'y mananalangin sa iyo na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At kung makapagbalik loob ka ng muli, pagtibayin mo ang mga kapatid. Paano kung hindi na magbalik loob si Pedro? May once saved, always saved pa rin ba? Pero tingnan natin muna yung sagot ni Pedro. Sinabi sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ayun. Ano sabi ni Kristo? Sinabi sa kanya, sinasabi ko sa iyo, Pedro, hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa may katlo ay may kakaila mo ako. Ay di nangyari nga sa verse 51. Tama? Ayun. Nung mahuli na siya. Kasi ninyo yung sa verse 54 hanggang sa 62. Naroon yun nangyari. Dinakip si Kristo. Pagkatapos dinakip, si Pedro ay sumusunod pero malayo. Nakita niya ng babae na siya ay nakiumpok doon. Ayun ang senaryo, yun ang istorya. Doon na ikaila ni Pedro. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala. Sabi niya siya, hindi, di ba yung ngayon salita mo na parang ikaw ay katulad mo, sabi ng mga alila. Ay hindi ko talaga nakikilala. Alam niyo, basahin niyo ang isang salin. Nagmura si Pedro Opo, nagsalita si Pedro ng may panunumpa. Sabi niya, hindi ko talaga siya kilala, Ginoo. Ngayon, magkatitigan ho sila sa aklat ni Juan, sa aklat ni Lucas, nung magkatitigan sila, umiyak si Pedro ng kapait-paitan. Naalaala niya yung sinabi sa kanya ni Kristo. Okay, maliwanag mga kapatid, kung tayo po hindi na nanatili, halimbawa sa buhay na ito, nang hina tayo, nang lupaypay tayo, nag-backslide tayo, ang panawagan ni Kristo nga kay Pedro kung makapagbabalik loob ka ng muli, pagtibayin mo ang mga kapatid. Kaya yung pagbabalik loob ay malaking tsansa. Yung pagbabalik loob, nag-backslide po kayo. Ewan kung ganun sa baptist, pag nag-backslide, wala nang kaligtasan, ligtas ka pa rin. Abay, ang tanong nga ng isang pag-aaral yung bang doktrinang niyang once saved, always saved,
or predestined na mayroong ipapahamak ang Diyos, may gustong iligtas ang Diyos, yan ba ay biblical? Sabi ng isang manulat, ayan ay isang mapanganib na turo. Unbiblical. Wala sa Biblia, pero ang turo niyan mapanganib. Basahin niyo sa istorya ni Do Batchelor. Nabasa ko kay Do Batchelor eh. Sabi niya, yung bang doktrina niyan ay unbiblical? Sabi niya, unbiblical. Pero yan ay mapanganib na turo. Meron yun, pag nag-backslide ka, hindi ka na nanatili, gumawa ka na ng karahasan, forever pa rin saved. Kaya panawagan, magbalik loob. Tingnan po ninyo ang awit 7:12. Tingnan po ninyo ha. Kahit sa matandang tipan, pag tayo ay nanghina at nanlupaypay, yung panawagang magbalik loob, malaking bagay po yun eh. Tingnan po ninyo sa awit, ayan, 7. Tingnan natin ha. Awit 7, ganito po ang binabanggit sa atin. Simulan ko sa 11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Ayan. Diyos na may galit araw-araw. Verse 12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang iahasa ang kanyang taba, kanyang iniaakma ang kanyang busog at inihanda. 13. Inihahanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan, kanyang pinapaglilingas ang kanyang mga pana. Kapitulo 7, talatang 11 hanggang 13 ng Aklat ng Mga Awit. Kaya nga, hindi natin natitiyak kung hanggang saan ba ang ating tatag at tibay ng pangahawakan sa ating Panginoon. Kasi mayroong mga krisis, mayroong mga problema. Kaya nga may struggle. Kumbaga sa isang manlalaro, mahirap ibuslo ang ring, ang bola sa ring. Bago mo ma-shoot ang bola, ay punong-puno ng harang, punong-puno ng balibag, punong-puno ng siko, punong-puno ng sakit ang iyong katawan bago mo maibuslo ang bola sa ring. Yung victory ng isang labanan, hindi mo makukuha yan ng isang sandali. Talagang punong-puno ng exercise, punong-puno ng ensayo, punong-puno ng tactics, punong-puno ng talagang bago ka magtagumpay. Hindi ba? Doon sa buhay Kristiyano rin, madali ang pagtanggap sa kaligtasan. Pero ang pagpapanatili at ang pag-iingat ng kaligtasan, narito ang ating pagtitiis, narito ang ating pakikipaglaban. Kaya nga sabi ni Kristo, ay magbalik loob tayo, gaya ng prodigal son. Naalala po niyo yung istorya ng prodigal son? Masaya na siya sa buhay ng kanyang tahanan, buhay Kristiyano. Kaya lang nagsawa ang batang ito doon sa pamumuhay na laging mayroong bawal, ay suya na siya roon. Kaya namuhay siya sa labas. Diba? Yun ang istorya. Nung mamuhay na siya sa labas, daladala yung parte ng kayamanan ng kanyang tatay. Nung mawala na yung parte niya, naubos na, ano sabi ng Biblia? Diba? Nagbalik siya. Paano kung di na siya magbalik? Ang sabi ng aral yung pagiging anak, meron silang turo niyan, na itinalaga tayo na maging anak ng Diyos. Predestined din yun sa kanilang ginagamit dyan ng Efeso chapter 1, verse 4 and 5. Predestined. Ngayon, sabi ng ilang mga nagtuturo niyan, kahit tayo magkasala, mahiwalay sa Diyos, anak pa rin tayo ng Diyos. Maaaring sa una, tama yon. Pero kung magpapatuloy na po tayo sa pagkakasala, hindi na po tayo magbalik loob sa Diyos. Maituturing pa ba tayong anak ng Diyos? Ay hindi na po. Ang tawag mo ng Biblia dyan, anak ng pagsuway. 3:6 ng Kolosas. Ngayon, sa prodigal son, ang istorya ng prodigal son, pagkatapos nabuhay siya ng padunging pamumuhay sa sanlibutan, naisip niya ngayon na ang kanyang tatay ay mayroong maraming alila, mayroong sobrang pagkain, pero siya'y nagugutom habang nagpapakain ng pagkain ng baboy, ay kumakalam na ang kanyang sikmura, naisip niya ngayon na magbalik sa tatay niya. Kaya nung pagbalik ng prodigal son na ito, itinuring pa rin siyang anak, hindi itinuring na alipin. Ganyan po ang ibig sabihin sa atin ng pag-aaral. Yung pagiging anak natin, hindi po mawawala kahit na tayo ay na disgrasya o nagkasala,
pero tayo ay magbalik loob, hindi talaga mawawala ang pagiging anak ng Diyos natin. Pero pagka tayo po ay umalis na, nagsuya na tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi na natin nakayanan ang pagsubok, talagang tayo na ngayon ay manunuway, hindi na natin nakuwang magbalik loob sa Diyos, hindi na tayo anak ng Diyos. Ang natawag dyan, anak ng pagsuway. Hindi ba? Mababasa nyo sa Colossus 3:6, mga anak ng pagsuway, anak ng kagalitan. Oh. Kaya mga nanonood, mga nakikinig ngayon pong gabi, mali po ang doktrinang once saved, always saved. Pati yung predestined na ang Diyos, meron siyang gustong ipahamak, meron siyang gustong iligtas, mali po yun. Sapagkat kailanman ang Diyos, ay ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Tandaan po ninyo yun. Ikalawang Pedro 3:9, kaya yung kanyang pagdating parang delay, hindi mapagpaliban ang pangako ng Panginoon. Gusto niya na ang tao maligtas. Unang Timothy 2:4. Lahat gusto niya. Ayaw niyang mapahamak. Kaya limited atonement, maling doktrina rin po yun. Pag sinabing limited atonement, yung kamatayan ni Kristo para lamang sa pili, hindi para sa lahat. Pero sabi ng Korinto, namatay si Kristo para sa lahat. Kung sabi ni Pablo sa 2:9 ng Hebrew, ang kamatayan ni Kristo, lasapin niya ang kamatayan sa lahat ng tao. Yung biyaya 2:11 ng Tito, napakita ang biyaya na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. O kaya ang pagkaligtas, mga kapatid, sabi ni Pablo, ay iingatan natin, hindi ba? O ang pagkaligtas, sabi sa atin, ligtas kayo sa unang Korinto 15. Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Ayun. Kaya sa buhay ni Pablo, nakita natin ang kanyang karanasan. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Iningatan ko ang pananampalataya. Buwat ngayon natataan sa akin ang putong ng katwiran. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Verse 7 at 8, hindi ba? Nakipagbaka. Kaya sa buhay na ito, puno tayo ng pakikipagbaka. Yung kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon sa pamagitan ng biyaya, na hindi natin kayang pagpaguran. Iingatan ho natin yun. Mananatili tayo. Kaya conditional po yung once saved. Kaya pag tayo nanatili, tandaan po ninyo, hindi tayo humiwalay. Pwedeng umubra yung once saved, always saved. Kung mananatili tayo. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yan po ang ating study. Opo, Kuya Alex, kaya sabi ni Do Bachelor sa kanyang programa ay unbiblical ang doktrinang osas, pero isang mapanganib na turo. Sipin po ninyo yan. Doon lang sa turo na predestine. Isipin nyo na ang Diyos may ginusto pala siya na mapahamak ang tao. Diba? Ang linaw ng Bible. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Diba? Kaya kung ako po, kaya inuulit ko, sayang lang po yung ating pagpakikinig. O kayo pong mga nanonood, mga nakikinig. Kung may doktrina ang Diyos na gano'n, na tayo pala ay nakatalaga na, predestined na tayo sa apoy ng impyerno, abay wala nang saysay. Bakit kailangan pa nating makinig ng salita ng Diyos? Bakit pa natin kailangan alamin ang katotohanan kung tayo pala ay predestined na sa apoy ng impyerno? Hindi ba't wala nang saysay? Kaya mali isang mapanganib ang doktrinang yan naalala ko nga nang tinatanong ni Evangelist Bison yan si Rayan Fuentes ng Baptist. Parang si Pedro, hindi ako tatalikod kung ang mga membro niyan ay tatalikod. Ako hindi, sabi niya. Kailanman hindi ako tatalikod. Parang si Pedro, Kaya ngayon hindi na umarap sa debate sa ating mga kasama. Bakit? Kasi nahalata na siya. Di ba? Sige po, mga kapatid, sa pamilya ni Andaya, magandang gabi po. Ayan, thank you po sa inyong panonood kay Gerald Castillo. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sige po, may 10 minutes na lamang po tayo. Bakit? 15 minutes. Ayan. Sige po, mahaba pa yung ating pag-aaral. Kung meron po kayong gustong itanong,
Magbangon po kayo ng tanong. Inuulit ko po wala pong, hindi po ginusto ng Diyos. Habang kayo po ay nanonood at nakikinig, hindi po gusto ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Nakakatandaan po niya yan. 2 Peter chapter 3 verse 9. Diba? Hindi gusto. Pero itong mga nagtuturo naman, meron palang itinalaga ang Diyos na mapapahamak. Predestined na. Mula pa ng isilang, nakatalaga na talaga sa apoy ng impyerno. Nakakalungkot. Parang nawala ng freedom of choice. Parang nawala ng freedom of will. Kaya nga ang panawagan nga ni Ezekiel sa Kapitulo 33, pakinggan ninyo, ito pa maganda pang talata ito Kung totoo yung kung totoo yung once saved, always saved, bakit ba napunta ako sa oneness? Isa pa yung doktrinang yan Yung oneness, nako, magulong turo yan. Okay, tingnan po ninyo sa Ezekiel 33, tingnan natin. Para doon sa mga nanonood, maganda itong ating pinag-aaralang ito 33 ng Ezekiel. Binabasa ko po simulan ko sa 11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Nakita po ninyo yung panawagan? Magbalik loob. Ayan, meron po, pasamantala, meron po lamang pong dumating na message. Saan dito ang tanong? Pinakamaba ko. Hindi po. Sige, basahin ko po yung tanong Anong nakalagay na tanong? Basa. Tingnan natin. Sige po. Wala na ba? Teka. Humihingi po. Sige, basahin ko lang po Ayan po. Sige, thank you po kay Galesio. Saka kay Gerard Castillo. Meron po, panoorin nyo na lang po yung yung replay nito. Wala po kasi akong, anong meaning ng OSAS? Once saved, always saved. Yan po ang ibig sabihin kay Sindel Ludidico. Brother Charlie, thank you po, Pabelio. Yung pong ginagamit nila, yung pinangahawakan nila dyan sa John 10, 27, 28, 29. Gusto ko klaruhin natin ito, mga kapatid. Ito yung kanilang ginagamit para sabihin nila yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, pag tayo nasa Panginoon na, hindi na yun maaagaw ni numan. Tingnan ho natin. Dito sila gumagamit nito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisusunod sa akin. Verse 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Verse 29. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ayun. Kung nasundan po ninyo yung chapter 10 ng John, verse 27 hanggang 28, dito po nila hinango yung tinatawag nilang doktrinang OSAS. Ayan. Sa oras po na tinanggap po natin ang ating Panginoon, ay kailanman ay hindi na po mawawala yung kaligtasan. Hindi po yung totoo. At totoo rin po dito sa talatang ito na pag tayo'y nasa kamay ng Panginoon, ay wala po talagang makakaagaw nun. Wala po. Yun ang pakakatandaan po ninyo. Sa Diyos po, pagka tayo'y hinawakan ng Diyos at tayo'y nanalig sa Diyos, wala kong pwedeng umagaw. Tama po yun. Pero ang tanong, kamusta tayo? Po? Tayo po. Paano nga? Sinabi natin, paano nga kung dumating na yung krisis
dumating na yung pagsubok, dumating na yung panlulupaypay, dumating na yung panghihina. Oh, ikaw ngayon ang mamong problema, hindi po yun sa Diyos. Totoo po yun. Na hindi tayo pwedeng agawin ni numan. Paano kung ikaw na nga? O pakinggan nyo ang isang talata. Halimbawa, humiwalay ka na, ayaw mo na sa kamay ng Diyos. Kakilakilabot ang malaglag sa kamay ng Diyos. Pakinggan nyo ang Hebrew chapter 10 verse 31. Ayan, tingnan po ninyo. Ano ang ibig sabihin nito? Verse 31, chapter 10. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Tingnan ko po sa English, basahin ko po sa English. Ayan, verse 31. It is a fearful thing to fall, yan, to fall into the hands of the living God. Mula sa kamay ng Diyos, pag tayo'y nalaglag dyan, ang sabi ng 10:31 ng Hebrew ay kakilakilabot. Hindi ba? Kaya yung nasa dyan, 10:27 hanggang 28, pag tayo'y nasa kamay ng Diyos, tayo nasa piling ng Diyos, hanggat nananatili ang ating ugnayan sa Diyos, walang pwedeng umagaw. Walang pwedeng kumuha niyan. Maliban na lamang tayo ay kakalas. Maliban na lamang tayo ay magpupuniglas sa kamay ng Diyos. Sa kamay ng Diyos. Kaya sabi sa atin, umiwalay na tayo, umalis na tayo. Ayan. Sabi ng Bible, 10:31, ay kakilakilabot ang malaglag to fall into the hands of the living God. Di ba? Ayan. Okay, thank you po kay Galatia. Yan, no one can snatch them away from me. Malimit yan po ang ilan sa mga talata na ginagamit ng doktrina ng OSAS. Maaari po bang ma-emphasize yung talata para sa kapanakibangan ng mga nagsusuri? Thank you po sa inyong concern. Ayan. Opo, tama po yung talata. Pag nasa kamay na ho tayo ng Diyos, walang pwedeng umagaw. Ang tanong lang natin, paano tayo? Sa Diyos ay talagang hindi pwede. Nasa kamay tayo ng Diyos eh. Pero pag sinudsud nyo, hindi daw malilipol. Ang totoo, nalipol naman yung mga alagad. Nakandamatay ang mga alagad. Hindi ba? Pagka ayaw mo na kay Kristo, ay nagsawa ka na dahil sa mga pagsubok, sa hirap ng buhay, wala kang trabaho, pandemic, gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero inabot ka ng krisis, inabot ka ng panghihina, inabot ka ng panlulupaypay. Kaya yung buhay na walang na kay Kristo. Verse John chapter 5, verse 11, 12, 13. Yung eternal life na kay Kristo. Kung ayaw mo na kay Kristo, dahil nagsuya ka na, sabi nga ni Kristo, kung ayaw, hindi ka na nanatili, nasaan ang eternal life? Wala na rin yung eternal life mo. Kasi hindi ka na nanatili kay Kristo. Sabi ng Bible 1 John 5:11, 12, 13 ang buhay na kay Kristo. Ang sinumang sumampalataya kay Kristo o sa anak ng Diyos ay merong eternal life. Sabi ni Kristo, ako ang puno, kayo ang sanga. Maliban kayo manatili sa akin, kayo matutulad sa sanga na masusunog. Nasaan ang eternal life? Pagka hindi ka na nanatili, di wala na rin po. Kaya kumalas ka sa kamay ng Diyos. Hindi ka na nakatiis. Kay kakilakilabot ang malaglag sa kamay ng Diyos. 10:31 ng Hebrew. Kaya pagka nanghina tayo, nang lupaypay tayo, ang panawagan ng Biblia, magbalik loob. Huwag kayong magugupiling pa sa putikan. Huwag po kayong mabuhay sa kasalanan. Pag nagkasala, nagkamali, luhod, manalangin tayo sa Diyos, magbalik loob. Ngayon ang panawagan kay Pedro sa 22 ng Lucas, di ba? Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas, nililiglig ka gaya ng trigo. Pero ako'y nananalangin na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya kung makapagbalik loob ka na, pagtibayin mo ang mga kapatid. Hindi ba? Kaya mahalaga yung pagbabalik loob Kaya nga, hindi natin maiwasan sa lupang ito na puno-puno tayo ng pakikipagbaka. Di ba? Minsan, hindi tayo nakadadalo ng Sabat. Dahil
Merong mga suliranin, may mga hadlang. O minsan nakalalabag tayo. Di ba? O, kasi sa buhay na ito, punong-puno ng struggle. Punong-puno ng pakikipagbaka. O, hindi tayo kampante. Hindi. Kaya yung once saved, always saved ay isang delikadong turo. Diba sabi ni Ezekiel? Iwanan, talikuran ang kasamaan at kasalanan. Magbalik loob kayo. Diba? Manumbalik kayo, manumbalik kayo. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masasama. Ezekiel chapter 33 verse 11 at 12. Diba? Meron din yan sa Ezekiel chapter 18, 22 at 23. Kaya pag tayo na kay Kristo, manatili tayo. Ano sabi? Panawagan. Anong panawagan sa atin ng Colosas 1? Tingnan natin ha. Colosas, kung meron po kayong tanong. Ayan. Colosas 1:22. Ayan. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, kung tunay na kayo'y mamamalagi. Ayan. Kung tunay na kayo'y mamamalagi, kasi sa verse 22, ay tayo'y ihaharap ng mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Verse 23, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Colosas 1:22-23. Ihaharap tayo na walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Verse 23, kung tunay na mamamalagi sa pananampalataya. Kung hindi na nga namalagi, hindi na tayo nagpatuloy sa pananampalataya, maiharap ba tayong banal? Maiharap ba tayong walang kapintasan? Maiharap ba tayong walang dungis? Di wala, hindi ba? Kaya yan po ang sinasabi natin. Puno tayo ng pakikipagbaka. Sige po, meron pong tanong yata. Ayan. Ito po. Si Adan at Eva nga, kapiling na ang Diyos. Pero nagawa pa nilang suwayin ang Diyos. Humiwalay pa sila. Tama naman po, hindi ba? Sila'y nilalang ng Diyos na walang batik ng kasalanan. Sila'y sakdan. Pero isipin po ninyo, doon sa Garden of Eden, nabubuhay na sila ng masaya. Pero nung magkasala, napahiwalay Di ba? Dahil nga sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang kanyang muka, ang kanyang tinig, ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin. Hindi ba? 59 verse 2 ng Isaiah. O kaya sina Eva kung talagang totoong once saved, always saved din yan hindi di sana pinalaya sa Garden of Eden. Hindi ba? Naalala nyo? Ay okay lang yan. Adam at Eve, total naman kayo ay osas dito pa rin kayo mananatili. Hindi ko kayo paalisin sa Garden of Eden. Hindi. Nung magkasala, lumabas sa Garden of Eden. Pero hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Nangako pa rin ang Diyos na mayroong pagliligtas sa pamagitan ng binhi. 3:15 ng Genesis. Sige po. Ayan. Ano ba itong tanong? Ano ba yung sinasabi sa Desire of Ages chapter 7 na iniwalay na ni Kristo ang sarili niya? Literal niya ng magulang nang malaman niya na siya ay anak ng Diyos, tagapagligtas, iniwalay, chapter 7. Hindi ko pa natatandaan yung nasa Desire of Ages chapter 7 Opo. Pero alam po ninyo, madaling sabi, ang totoo po, kasalanan po ang nagpahiwalay sa atin, sa Diyos. Ngayon, si Kristo naman, sapagkat ay naglilingkod sa Diyos, kailangan po niya talagang mamalagi sa templo. Sapagkat ang gawain niya po ay magligtas, maglingkod. Sa literal na paraan, talaga po ang kasalanan ang naglayo. Kaya nga sabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Hinihiwalay tayo ng kasalanan. Pero ginawa naman ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo,
tayo naman ay inilapit. Ano ho? Inilapit sa pamagitan ni Kristo. Romans chapter 5, 8 to 10. Sa kamatayan ni Kristo tayo inilapit. Dati itinuturing tayong kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero sa pamagitan ni Kristo na kanyang kamatayan, tayo ay inilapit sa pamagitan ni Kristo. Yan po, no? Maganda ang inyong pong mga comment. Maganda po ang inyong mga tanong. Ayan, thank you, Brother Nap. Ayan. Sige po, ito pong ating pag-aaral. Meron naman po yan sa Facebook. Yung hindi po makakaabot ng ating pag-aaral, pwede po ninyong panoorin. At kung napakinggan po ninyo, kung meron po kayong tanong, ayan. Ibig sabihin, si Mary at si Jose, hindi pinadisyen sa kanila ang mangyayari kay Jesus. Pinanganak lang naman ni Maria si Jesus eh. Kaya ilang araw, hinahanap ni Kristo o hinahanap ni Maria yung kanilang anak. Pero sabi niya yung sinasabi ng mga tao, hinahanap ka ng iyong mga kapatid, hinahanap ka ng iyong ina. Ano sabi ni Kristo? Ay, ang aking ina, ang aking mga kapatid, itong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung ministeryo ni Kristo, hindi maintindihan ni Maria sa ni Jose. Pero bandang huli, kahit nga yung mga kapatid ni Kristo ayan, kahit yung mga kapatid ni Kristo, hindi rin naniwala sa kanya nung panahon yun. Kaya pansipan nyo, bago ako magtapos na, meron na lamang tayong 2 minutes. Naalala po ninyo, ang Israel chosen yan Pinili ng Diyos ang Israel. Kung talaga po pinili ang Israel, kailanman ay hindi siya tatanggihan. Kung talaga po ang Israel maliligtas. Pero nasa kanila pong nasa kanila pong pagpili. Kaya nang pumasok sa Jerusalem, sa John 1:1-11, umiyak si Jesus na makita niya yung kanyang bayan Ang sabi ron ang aking bayan hindi ako tinanggap. Diba? Kaya doon sa 23:37 ng Mateo, Jerusalem, Jerusalem, makailang ibig ko kayong tipunin, ngunit ayaw kayo, gaya ng mga inahin na kanyang inilalagay sa ilalim ng kanyang pakpak ang kanyang mga inakay. Hindi ba? Kaya ang Diyos, hindi po namimilit, may laya tayo. Kung tatanggapin natin siya o hindi, yung biyaya na tinatawag nila na irresistible grace, hindi po ipinipilit, may laya din po kayo tanggapin o hindi. Ganun din ang kaligtasan. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanyang bayang pinili, Jerusalem, basahin ko po ito bago tayo magtapos. Ano po? Ganito po ang nakalagay sa Mateo 23:37. Tinan po ninyo. Ayan. Jerusalem, Jerusalem. Ayan. Na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Biro po ninyo yan. Kung ayaw kayo, para sinabi ni Kristo, ba't ayaw kayo? Ligtas kayo, akin kayo, kahit anong ayaw nyo. Hindi, akin kayo. Hindi ba? Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta. Ilang beses ko kayo inilagay sa ilalim ng pakpak, sa kandungan niya. Pero sabi ni Kristo ngunit ayaw kayo. Di wala magawa ang ating Panginoon, ayaw. Hindi siya namimilit. Kaya ang kaligtasan po, madali. Pero yung pagpapanatili, pag-iingat, yun po ang ating bahagi. Yung kaligtasan ginawa ng ating Panginoon, wala tayong bahagi. Ang bahagi natin doon, yung kasalanan. Kaya ang biyaya, libre po itong binibigay. Kaya ligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Opo? Pero iingatan po natin yung pagkaligtas. Unang Korinto 15:1-2. Kaya kamatayan ni Kristo, hindi po limitado, para po yan sa lahat. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyo. Pakikinig ngayong gabi. Sa susunod po, muli ng Martes ng gabi. Ako, baka free na dyan si Brother Camacho, makakasama na ho natin. 8 to 9 po uli yan ng Martes ng gabi. At saka Webes po yan ng gabi, 8 to 9. At every Sunday naman po, ayan, every Sunday 4 to 6.
ng hapon. At yun namang ating programa sa Dasmariñas G, si Kristo ang Katugunan, ay every Saturday po yan ng hapon. Kaya doon po sa aming mga nakikinig, sa mga nanonood, i-like po ninyo, comment, tapos i-share po ninyo. Ayan. Ano doon? Meron pa bang minutes? Natitira? Opo. Yan. Binabati ko po lahat ng naririto sa akin online. Yan. Si Galicio, Ludivico, ayan, maganda po, Castillo. Ayan. Si Charlie, thank you po. Ayan. Wala po. Ayan. Sige po, tayo pa samantalang magpapaalam. Tayo po ay sumandaling pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon pong gabi, Amang Banal, salamat po sa karunungan, sa pagkaunawa, sa ilalim po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Idinadalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga kaibigan, sa lahat po ng aming mga kapatid na nanonood at nakinig. Nawa ito nawa ay magpatibay ng kanilang pananampalataya at lumalim pa ang kanilang relasyon po sa inyo. Kaya Amang Banal, ang kaligtasan po na inyong iniaalok sa bawat isa ay mapanghawakan po namin. Manatili po kami, ingatan po namin hanggang sa kayo po ay dumating. At kung magkagayon, maihaharap nyo kami na walang dungis, walang batik, banal, kaaya-aya sa inyong paningin. Amang Banal, ngayong gabi, pasamantala po kami magpapaalam at ang bawat isa ay mamamahinga sa kanilang sariling mga tahanan. Bantayan po sila, ilayo sa disgrasya, ilayo sa kapahamakan sa buhay. Kung meron man pong karamdaman, dakilang Diyos, abutin ang inyong makapangyariang kamay, ipagkaloob po ang kagalingan. Mga nasa ibang bansa, mga naghahanap buhay, mga nagnanais na magtrabaho, dakilang Diyos, pagkalooban mo po sila ng kanilang pangangailangan. Hanggang sa muli, Amang Banal, sa ganito pong oras, ganito pong araw, muli kaming mag-aaral at makikinig, manonood ng inyong mga salita. Salamat po sa bendisyong igagawad ngayong gabi sa bawat tahanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. I was found as a beggar, as an